Kaya kailangan ilagay mo sa kokote mo na you are the fucking king, na kaya mong i-provide yung mga hindi kayang i-provide ng ibang kalalakihan. Kaya nga sinabi, di ba, God, men, women, and children. Instead na yung lalaki na sinasabi mo hindi threat, nagiging threat sa'yo. You need to be bigger than your emotions. Hindi niya nakikitang option yun. Pero dahil binibigyan mo siya ng reason to think about that, ang kinukommunicate mo, you're asking her to lie eh. Hey, what's up guys? It's you boy, Suplano Moto. Okay, for tonight's vlog, let's talk about ang nag-DM sa atin. So, ang problema ni Ropa, naku po, seloso si Ropa. So, ang problema ni Ropa is, meron daw siyang nililigawan. So, Brad, eto nililigawan pa lang. Bakit ganun? Masyado ko naman yatang territorial. So, ang sabi nung EA sa kanya, huwag kang mag-alala. Kasi wala lang naman yun. Kasi ang problema ni Ropa, lagi daw kasama ni EA yung isang lalaki. Madalas daw sabay sila umuwi, tapos kumakain daw kung saan lugar. Brad, ganito guys, ito para sa atin lahat to. Once na pinairal mo emotions mo, ikaw ang nagbibigay ng reason kung bakit sila napapaisip dun sa pinagseselosan mo. Tandaan mo, yung selos parang ano yan eh. Imagine mo isang sahog sa pagkain. Pag sumobra, hindi masarap. Pag ang asin, sinobrahan mo sa sinigang, maalat. Pag ang sili, dinamihan mo, napakaanghang. Ang hirap kainin, pwede ka magtae, di ba? So dapat sakto lang. Jealousy is the emotions that I don't like to feel as well. Because hindi ka nag-iisip ng maayos. Kahit pa anumang maramdaman mo na selos ka, you need to be bigger than your emotions. Okay? Hindi ka pwede magpatalo sa emotions mo, Brad. Kasi nga, ulitin ko, the more na pinagseselosan mo yung lalaki na yan, anong kinukommunicate mo sa EA mo? He is better than you. Kaya magugulat ka, di ba? Yung tropa mo, nakipag-break yung girlfriend niya sa kanya kasi seloso daw siya, possessive daw siya. Ang pinagseselosan yung kaklase. O tapos ang nangyari, naging sila nung kaklase. Hindi dahil tama yung paghihinala mo. Minsan, dahil kakahinala mo, nakita niya yung nakikita mo dun sa lalaki. Dahil sa kakahinala mo at pagsiselos mo, nakita nung babae kung anong meron tong lalaking pinagseselosan mo na supposedly hindi naman dapat. Paano natin maiiwasan yung ganung pagsiselos? Dapat naka-mindset tayo, Brad. Guys, dapat may mindset tayo na karamihan sa lalaki, pag gusto ang girlfriend natin, dapat mina-mindset nyo na those guys o those men makes you more high value. Yung mga lalaki nagpapacute sa EA natin, it's because they want to be like you. Yun ang lagi mong isipin. Dapat may ganun tayong mindset. So, Brad, eto yung mindset na sinasabi ko sa'yo. Do you think yung king nagsiselos? Or nakakapil ng selos? Hindi, di ba? The only time na makakapil ng selos ang isang king, pag nakalimutan niyang king siya. Gets mo? Kasi Brad, hindi pwede na iwanan ng queen yung king niya nang dahil lang sa peasant. Kaya nga bro, the more na nagseselos ka, the more na binibigyan mo lang ng reason para mag-isip yung EA mo na baka tama ka, na baka meron tong value tong lalaki na to na kayang ibigay sa akin na wala yung boyfriend ko o yung nanliligaw sa akin. Kaya nga sa inyo dyan guys, huwag kayong magtaka kung yung lalaking pinagseselosan nyo is naging jowa nung EA nyo. Kasi mas hinighlight nyo kung ano yung kakayahan ng lalaki. Hinighlight nyo na itong lalaki na to, threat to sa akin. Diba? Threat to sa relationship natin. Tsaka ito, take note Brad, nanliligaw ka pa lang. Hindi mo ba girlfriend? Ano sabi niya sa'yo? Huwag kang mag-alala. O, diba? May memes niyan. The guy that she told you not to worry about. Well, mag-worry ka talaga. Kasi pinahihiral mo, emotions mo Hindi mo pwedeng pairalin yung emotions mo, Brad. Kasi hindi kailanman makakatulong yan sa'yo makapag-isip ng maayos. Tandaan mo, ang babae, kahit tumingin mo sa ibang lalaki, dapat hawak mo bayag mo at make sure na dapat alam mo kung ano yung kaya mong i-provide sa isang babae. Kaya ka ganyan because you are clouded with your emotion, and at the same time, ang kinukommunicate mo sa babae is ayoko mawala ka, ikaw lang yung babae ko sa buhay, kailangan kita. So ang ginagawa mo bilang lalaki is
nilalagay mo siya sa pedestal na hindi naman dapat. So kaya, ang nangyayari, nagkakaroon ng idea ang mga babae na iwan ka. Kaya, kung magsiselos ka at lagi mo papakita na nagsiselos ka dun sa lalaki na yon, so binibigyan mo siya ng dahilan para magkaroon ng, or para magdesisyon na baka tama itong nanliligaw sa akin na eto yung mas the best guy. So since lagi niya nakakasama, lagi niyang, alam mo yun, nakakausap, sabay niya umuwi, sabay niya kumain, so pwede magkaroon siya ng idea na, how about try ko kaya? O since na-stress siya sa'yo, na-stress mo siya, pinipressure mo siya, nalayuan yung lalaki na yon, paano kung walang way nga dahil magkasama sila sa school, magkasama sila sa trabaho? Ang kino-communicate mo, you asking her to lie di ba? Magsinungaling ka na hindi mo siya kasama. Hindi pa ba okay sa'yo na inaamin niya sa'yo or sinasabi niya sa'yo na kasama niya yung guy? Yeah, I know, it's not a good feeling, pero kung may way naman how to tell her. You need to ask her first, who's this guy? Ba't lagi mo siya nakakasama? Ba't lagi mo siya nakakasabay? Wala bang ibang doon na pwede mong makasundo? Or wala bang ibang na pwede mong makasama? Wala lang, nagtataka lang ako bakit kailangan siya sumabay sa'yo. Tsaka ito ba yung sabi mo sa akin, baka mag-catch ng feeling si girl. So doon pa lang, nilalagay mo na sa pedestal yung babae. Pero I know, sinasabi ko sa inyo, di ba, dapat pag naging kayo, no more male friends. Kaso hindi nga kayo di ba? Tsaka I know, tama rin naman yung nararamdaman mo na dapat walang lalaki. Kasi hanggat maaari, dapat exclusive. Di ba? Kumbaga iniumpisahan mo na patungan na doon sa relasyon na gusto nyo Pero yun nga brad hindi nga siya ganun. Hindi pa ba malinaw sa'yo na dapat dahan-dahan ka muna? So it shows lang sa kanya na ano ba tong lalaki na to? Bakit, ano ba iniisip niya? Instead na yung lalaki na sinasabi mo hindi threat, nagiging threat sa'yo. Hindi niya nakikitang option yun. Pero dahil binibigyan mo siya ng reason to think about that, so nagkakaroon siya ng idea. Okay, ano kaya nakita dito ng manliligaw ko? Bakit parang selos na selos siya? Or bakit pinaiiwas niya ako? So instead na magkasama sila na wala siyang any malicious thing or wala siyang anything na naiisip, ngayon magkakaroon siya na maiisip dun sa lalaki. Kasi binigyan mo siya ng reason, di ba? So bro, ang pinaka the best talaga diyan is wag kang padala sa emosyon mo. Tsaka like I said, practicein niyo talaga na kahit anong mangyari, selos na selos kayo, dapat just keep it to yourself. I know it destroys you. Tandaan mo dito sa mundong ibabaw, pag nagpakita ka ng emosyon, lalo sa babae, they see you as a weak person. Yeah, I know, maraming kukontra. No. Hindi yun. Hindi kawikan yung magselos ka. Yes, I know. It's okay to get jealous. Walang problema yun. Pero ilagay mo sa lugar, Brad. You need to ask the woman first. Bago ka magselos, bago ka mag-conclude. Kasi kung magko-conclude ka kaagad at hindi ka muna nagtanong, then ikaw ang talo dyan. Di ba? Huwag ka masyadong padaig or patalo sa emotions mo. Kung marami ka na naipundar or kung marami ka ng effort na naibigay sa kanya, come to think of it din. Pero wag kang papatalo sa selos. You need to be bigger than your emotions. All of us guys, para hindi tayo makagawa ng stupid things. Kaya nga sinabi, di ba, God, men, women, and children. Ibig sabihin, sumunod tayo sa God na pinakamataas na, kumbaga, tayo may kakayahan mag-isip ng tama bilang lalaki. Kaya natin isakripisyo yung mga bagay-bagay para mapakita natin kung ano yung tama. Or mapakita natin kung ano yung nararapat. Tama bang mag-show ng emotions? No, it's not. Pero pwede ba? Yes, pwede. Okay? So, kung mag-show ka ng emotions sa isang babae, yung vulnerability mo, pinapakita mo, pwede ka matalo at the end of the day. Why? Because nakikita niya yung weakness mo. Ang babae, naghahanap ng lalaki na pwede niya masandalan, na lalaki na talagang pwede niyang pagkatiwalaan, or yung women are looking for the security, di ba? Hindi ka pwede na maging emotional like her. Hindi mag-work ang relasyon na ganun. Tsaka tandaan mo, kaya nga ang tatay tinatawag na haligi ng tahanan. Ibig sabihin, pag haligi, matigas. Pag malambot ang haligi, anong mangyayari? Guguho. Di ba? Hindi masarap sa pakiramdam talaga yung nagseselos ka. Pero kailangan mo matutunan at kailangan maging aware na itong emotions na to, wala kang kalaban-laban. Okay? Kaya kailangan ilagay mo sa kokote mo na you are the fucking king, na kaya mong i-provide yung mga hindi kayang i-provide ng ibang kalalakihan. Nagigets mo ba ako, Brad? Pakita mo sa kanya, or kahit hindi mo pakita sa kanya, sa sarili mo na lang na you are bigger than your emotions, na kahit kailan hindi ka kayang subukin ng selos mo. Maraming lalaki nakakagawa ng masama dahil sa pagsiselos. So kaya anong gagawin mo? You need to think na kahit totoo man yun, yung iniisip mo, ang isipin mo pa rin, okay lang to.
at least maaga pa lang alam ko na hindi siya karapat-dapat sa mga provision at protection na binibigay ko. Okay? Ito brad the more na sinasabi mo yun sa babae, pag gusto kanya pagsilosin, yun ang gagawin niya. Lalapitan niya lang yung lalaki na yun. Oh, ano mangyayari? Manipulation na yun, brad. Kasi ikaw nagbigay ng reason ay pinagsisilosan niya to dahil naiinis siya sa'yo, yun ang gagawin niya. O yun ang pwedeng gawin niya. Tandaan mo, women can play fire, bro. They just want to play fire. Kasi why? Hindi nga sila accountable. Kaya nga, feeling nila, pag nag-play sila ng fire, hindi sila mapapasok or hindi sila masusunog. Diba? Kaya nga, Brad, huwag kang padala sa emosyon mo. Huwag kang padala sa emotion mo dahil emotion ay hindi totoo most of the time. Okay? So yun lang guys, thank you so much. Sana may natutunan kayo sa ating vlog for tonight. I'll see you guys next time, guys. And bye-bye. Show love.